Isinailalim na po sa stress debriefing ang mga kababayan nating dumarating sa Villamor Air Base sakay ng C-130 mula Tacloban, Leyte. Ang ilan sa kanila nakipagsapalaran tumungo sa Metro Manila kahit walang kaanak o tiyak na mapupuntahan dito. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Sandra, ilang minuto pa lamang ang nakakaraan dito sa Villamor Air Base. Dalawang batch ng mga survivor mula Tacloban, Leyte ang lumapag dito. Lumapag dito sa Villamor Air Base sa Pasay. Tinataya, Sandra, na nasa mahigit 200 individual yung mga bagong dating nating kababayan na nandito nga sa Villamor Air Base. Marami sa kanila, Sandra, kung makikita mo ngayon sa ating video, sinundo ng mga wheelchair dahil karamihan sa kanila mga may edad na at marami sa kanila may sakit. Ang iba naman sa kanila ay nagtamo ng sugat noong kasagsagan ng bagyo at ngayon pa lamang mabibigyan ng atensyong medikal. Pagkalapag nga, Sandra, ng mga kababayan natin dito sa Villamor Air Base, diretso sila dito sa area kung saan sila po pwedeng magamot. Yung iba naman na walang karamdaman, Sandra, ay diretso dito sa area kung saan sila binibigyan ng stress debriefing. Marami nga sa kanila, Sandra, tulad na nabanggit mo kanina, kahit walang kaanak at walang tiyak na pupuntahan dito sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan ay nakipagsapalaran sumakay sa C-130 para makaalis doon. Kwento nila, hindi na raw nila kayang matiis yung sitwasyon doon kung saan nga raw ay talamak na yung kagutuman at wala talaga rin sila makain at kahit sila raw ay may mga salapi, wala rin daw silang mabili na supply para kanilang makain o kanilang mainom. Samantala, Sandra, narito yung pahayag at panawagan ng ilang mga kababayang nakausap natin kanina. Wala na, gutom na, tsaka walang tubig, tsaka yung amoy, di ko na kaya. John, nandito ang kapatid mo si Brian. Nananawagan ako sa iyo kung nasaan ka man. Tulungan mo kami. Sila tatay, si nanay nandun pa, naiwan sa airport ng Tacloban. Sandra, yung mga nakausap natin yan yung mga naunang batch kanina na dumating dakong alas 10 ng umaga. Yung mga bagong batch na dumating ngayon, Sandra, nandito pa sila ngayon sa Villamor Air Base, nasa holding area. Yung iba naman nandito sa mga tent para magpagamot. Medyo napuno nga ulit itong airbase at puspusan yung mga volunteer para maasikaso kagad yung mga bagong dating dahil medyo marami-rami sila, Sandra. Buti na lamang bago sila dumating, yung mga nauna kanina, nahanap na agad o na-contact yung mga kaanak nila na kailangang maabot at naibiyahe na pauwi sa kanilang mga kailangan puntahang mga kaanak. Yung iba naman nasundo na. Yung iba naman, Sandra, na walang kaanak dito sa Maynila na pupuntahan, inaasikaso ng DSWD. Ayon sa pangkat ng DSWD na naririto sa Villamor Air Base, meron daw sila mga itinakdang shelter para dun muna nila panatilihin o mamalagi yung mga kababayan natin na umalis mula Tacloban, Leyte at gusto munang dito sa Metro Manila manatili at bibigyan daw yan ng tulong at aasikasuhin ng DSWD, Sandra. Trisha, so pagdating dyan, ano yung ginagawa ng DSWD doon sa mga dumarating nating mga kababayan na maaring traumatized pa mula sa kanilang experience? Pagdating nga rito, Sandra, sa Villamor Air Base, mula ron sa C-130, sinusundo yung mga hindi kaya maglakad, may mga karamdaman, sinusundo ng wheelchair. Yung iba naman na able-bodied, pero syempre dahil nakaranas sila ng matinding takot, no, at pangamba, bunsod nga nung nangyaring sakuna, diretso sila dito sa holding area. Yung makikita nyo sa video, Sandra, dyan sila inaasikaso ng mga volunteer na counselor mula sa iba't ibang sectors ito, Sandra. Hindi lang galing sa DSWD, merong galing sa mga eskwelahan at iba't ibang organisasyon. Kinakausap sila tungkol sa kanilang mga naging karanasan. Yung iba naman, kinukuha yung mga contact number ng mga kaanak nila na kailangan nilang maabot. Kinukuha yung mga address ng kaanak nila na kailangan mapuntahan dito at tinutulungan sila makontak. Tinutulungan silang makontak yung kanilang mga kaanak. Dito sa Villamor Air Base, meron na rin mga libreng tawag na inilagay yung mga telcos natin para matulungan nga yung ating mga kababayan na patuloy yung pagdating dito sa Villamor Air Base para nga maabot nila yung kanilang mga kaanak na
kailangan nilang puntahan para nga sila ay masundo dito sa Villamor Air Base, Sandra. Trisha, kasi di ba yung stress debriefing, no, kailangan na mabigyan talaga sila niyan. Pero once na nakauwi na, katulad ng mga nagdaang araw, no, umuwi at lahat, wala silang nakausap na DSWD, paano gagawin doon? Meron ba silang abiso halimbawa para itong mga tao na to makipag-ugnayan pa rin sa kanila sa halimbawa ibang araw para na rin maituloy yung kanilang stress debriefing? Ang tiyak lang, Sandra, sa ngayon na mabibigyan ng medyo tuloy-tuloy na atensyon ng DSWD ay yung mga kababayan natin na nandoon, nananatili sa mga shelter nila. Ito yung mga kababayan natin na umalis mula Tacloban, Leyte at pumunta dito sa palaran lang kahit wala silang mga kaanak o hindi pa nila alam kung nasaan yung mga kaanak nila. Ngayon, Sandra, yung mga kababayan natin na nakita na yung kanilang mga kaanak at nakauwi doon sa kanilang dapat puntahan, yan yung medyo kailangan pa nga, Sandra, na makipag-ugnayan ulit sa mga mga ahensya ng gobyerno, yung mga tumutulong na ahensya gaya nga ng DSWD. Pero ayon naman dun sa mga volunteer mula sa mga organisasyon at grupo, yung mga NGO na nag-volunteer dito para asikasuhin sila, sabi naman nila ay tuloy-tuloy sila makikipag-ugnayan doon sa mga survivor. Kasi, Sandra, hindi naman daw din dito iyan natatapos once daw na maging stable yung sitwasyon doon sa mga calamity area sa Visayas kung saan nanggaling yung ating mga kababayan, ay babalik din doon yung ating mga kababayan na nagsitungo rito. Kaya hindi rin daw mapuputol yung kanilang ugnayan doon sa mga survivor na naririto, Sandra. Yes, Trisha, meron bang sistema dyan kung saan maaaring mailista yung mga nagsidatingan na at kung merong mga kaanak man na hindi nasundo sila, mahahanap pa rin sila sa ibang araw? Sandra, I'm sorry, pakiulit. Meron ba sistema dyan na talagang maililista lahat ng nagsidating, ang kanilang posibleng pupuntahan, nang sa ganun ay kung may maghahanap pa sa mga darating na araw, malulocate nila itong mga nagsidatingan na ito? Oo, Sandra, meron namang sistema para maitala yun ngang mga kababayan nating galing Tacloban, Leyte na nagpunta rito. Yung listahan na yan at o tala ay nasa pangkat ng DSWD na naririto sila kasi yung nagtatalaga dun sa mga kababayan nating wala mo nang mapupuntahan ng mga kaanak dun sa mga shelter. Kaya dun sa mga kababayan natin na may mga kaanak silang hinahanap at sa tingin nila ay nakapunta yung mga kaanak nila mula Tacloban papunta dito sa Metro Manila, maaari sila makipag-ugnayan sa DSWD at baka sakali na nakarating na rito yung kanilang mga kaanak mula Visayas, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.